Natagalan kami mag-cross, pero alhamdulillah, we're safe across. So, sila na lang. It's not for the weak ones. Dapat physically fit ka. At least may daily physical activities ka, like nagbabike ka, difficulty level 7. 1 to 10 to ah. Saka guys, madagdag ko lang ha. Ano yun eh, para sa Maraming tao, sa linta tenga. along the way. Ngunit huwag mag-alala kasi hindi naman nakamamatay yung mga linta. So, ganito Makati po nga sila lang mga afterwards. ate. Saka Kunyari, healing down takes sila. 2 to 3 weeks. Nakaposisyon na. Pag dumaan ka dyan, tingnan nyo guys, pag malapit ako, pa-action yan. Oh! Kala mo ha? Hindi masakit ha, Ulit. pero napansin ko, Ulit. kapag Ulit. nasipsip na yung dugo mo ng linta, matagal bago mag-stop ang pagdurugo. Pero hindi siya masakit. Kasi mayroong natural anesthesia ang mga linta na to. Ito pang isa guys, kapag ka ang trek niyo ay gubat, kailangan na may alam talaga ang mga guides ninyo sa lahat ng uri ng mga panganib, tulad na lang nitong poison ivy na halaman. Ako! Kung hindi lang nasabi sa akin ng lead guide namin, baka nasagi ko na at natamo ang mga masamang epekto nito sa balat. Sabi nila sobrang makatiraw at masakit. Isama pa dyan ang mga tinik ng karatan at yung panganib na maaaring maidulot ng pagbaha at pagtaas ng ilog kapag ka inabot kayo ng ulan. Kailangan handa ang mga gaban ninyo sa challenges. At kita na yung Wala ng itak, yung kanina lubid umaga at mga na first crystal aid kit. clear na